pray po. Tayo po tayong lahat. Let's close our eyes and bow our heads. Thank you, Lord, sa gabing ito na pinagkaloob mo sa bawat isa. Nawa, Panginoon, yung gagawin namin sa oras na ito ay makapagbigay ng kaluguran sa iyong pangalan, Panginoon. Hindi po aksidente na ang bawat isa sa amin ay nandito ngayon. Meron ka pong ituturo sa amin na bagay na pwede po namin ibahagi sa iba na namin nakakasalamuha. Para sa ganung paraan, makita po yung kabutihan mo sa buhay ng bawat isa sa amin. Thank you, Lord, kasi ni-entrust mo sa amin yung mensahe mo para makarating sa ibang tao. Patuloy mo nga po na pagpalain ang bawat isa at ganoon din po ang bawat pamilya namin, nasaan man po sila. Lord, ito po ang aming panalangin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Yeah, good evening po again to each and every one of us. Happy Wednesday. Friday pala. Happy Friday. Ngayon lang ulit nakasama. Ayan, so we are blessed po dahil patuloy tayong binibigyan ng Diyos ng panibagong buhay na ine-enjoy natin kada minuto, kada segundo ng buhay natin. And may this be our desire to always give our all to the Lord, to always offer our sacrifice of praise and worship to Him. So all together, church, let's sing. Lord, I give you my heart and soul, and my prayer, Lord, is that we, your children, will live according to your plan and for you alone. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart I worship you. All I have within me, I give you praise. All that I adore is in you. Lord, we give our hearts. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your ways in me. Once again, this is my desire. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart I worship you.
give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way. Lord, I give you my heart. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, have your way. Lord, have your way in me. Lord, have your way. Lord, have your way in me. Let's continue to sing praise and offer our best sacrifice of worship to our Lord. Lord, we pray that you continue to renew our hearts para maging aligned kami sa puso mo. Lord, we know that this earth is not permanent and there are a lots of impurities, a lots of imperfections. But Lord, we find our peace in your presence. And Lord, may we live, really live, not just exist, but to live according to your will, to your perfect will for each and every one of us. Lord, I come to you. Let my heart be changed, renewed, flowing from the grace that I found in you. Lord, I've come to know the weaknesses I see in me will be stripped away by the power of your love. Hold me close, let your love surround me. Bring me near, draw me to your side. And as I wait, I'll rise up like an eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on by the power of your love. Lord, unveil my
my eyes. Lord, Unveil my eyes. Let me see you face to face. The knowledge of your love as you live in me. Lord, renew my mind as your will unfolds in my life, in living every day. May the power of your love hold me close. Hold me close. let your love Surround me. Bring me near. Draw me to your side. Draw me to your side. And as I wait, I'll rise up like an eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on by the power of your love. Hold me close. Let your love surround me. Bring me near. Draw me to your side. Draw me to your side. And as I wait, I'll rise up like an eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on by the power of your love, and I will soar, and I will soar with you. Your spirit leads me on by the power of your love, and I will soar, and I will soar with you. Your spirit leads me on by the power of your the Lord Most High, Almighty God, our Savior, Redeemer, Lord God, we thank you for your presence. We thank you, Lord, because we know that you love us so much, that you even gave your Son, Jesus Christ, for us to redeem us from the sin that we committed. Lord, thank you, because we know there is no one that can do that kind of love but you alone, Lord. That's why we are here.
ready to give our hearts, dedicate our souls, and Lord, to offer our best sacrifice of worship to you, to your feet, Lord God. May you be lifted high. You reign forever, Almighty God, and we love you indeed so much. Lord God, thank you so much for your wonderful blessing. Thank you, Lord, for the life. Thank you, Lord, for the family that we have, for the church that we are celebrating. Lord, thank you for your goodness. Thank you so much, God, for everything. Thank you, Lord, for every second of our lives. Lord, thank you for the resources. Thank you for this land. Thank you, Lord, for the air that we are enjoying. Thank you, Lord, for the joy that we feel now that we are here in your presence. Lord God, thank you so much for everything. This is our prayer in the mighty name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. Sige po. Since tonight is a night of praise and worship, tama ba? Nights of prayer. Alam ko po, there are some of us na merong mga testimony who wanted to testify for the goodness of God. Meron po bang kino-convict dito na matagal nang gustong isabihin, gustong i-share yung ginawa ng Panginoon sa kanya? Pwede po tayong magpuri sa Panginoon through our testimony. Meron po ba? Frank, you want to testify? It's your birthday? Sure. Okay. I'd like to thank God for the family I have here and I've acquired. I've never felt this much love in all my life. Thank you, Jesus. Thank you for this. I've never had this before. I have my little Filipino family over in St. Petersburg. Now look at the huge family I have here. I'm blessed. Thank you. I know Lord has brought this all together for me. And this has been something for me, believe me. And here I am looking at my future wife right here. This is fantastic. I never dreamed this would happen 3 months ago to me. And that God has brought this all about for me. Thank you, Jesus. Thank you very much, all of you, for being here with me. Amen. Anybody else? Meron pa po ba? Ha? Hindi naman kailangan. Kahit Taglish, bahala na si RJ mag-interpret. Meron pa po ba gusto mag-testimony? Tagal na nating hindi nakapag-testify. Parang may... Sige po. Magandang gabi po sa bawat isa. Maiksi lang po yung sasabihin ko. Nagpapasalamat po ako at nandito ako ngayon sa harap nyo. Muli pong nakita at nakasama ko po kayo. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon natin. Napakabuti po talaga niya. Salamat po. Meron pa po ba? Hello. Ayan. First of all, yun English eh. Susunod Tagalog. Salamat sa Panginoon. I want to give glory and honor to God because, naku, English talaga yata. Mapasubo yata, ano. Tagalog muna para, ano, i-relay ko na lang sa kanya pagkatapos.
Nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi yung problem namin sa aming kooperatiba, naresolba. No, ito yung prayer request ko nung mga previous prayer meeting natin. This is my personal prayer request that God will do something miracle about our problems in our cooperative. I was so blessed dahil tinugon ng Panginoon. Ang laking problema. Sabi nga namin para kaming dumaan sa butas ng karayom. In English, it's so hard to the elephant. Ganun ba yun? Ang masasabi ko talagang napakabuti ng Panginoon. Matagal na naging problema, but in God grace, sinagot po ng Panginoon yung aming prayer request na yon. So ngayon yung aming kooperatiba ay moving forward. And then, by the grace of God, unti-unti po niyang iniaayos maging yung mga officers. Marahil kung hindi sa kalooban ng Panginoon yung mga naging problema namin, baka bagsak yung aming kooperatiba. But I really believe that God is the most powerful God na He can change everything, even the minds of our co-officers doon. And now, our cooperative is moving forward, smooth by the grace of God. I thank God for this blessing that He give that solution to our problems. That's right. Do you understand me, Frank? Yeah. And I also thank God for having a friend like Frank. I told him in the morning, right? Natouch yata yung puso niya, umiyak. I said that Frank is my friend, and coming years he will be our family. Yeah? Yeah? Yeah. Okay. Yeah daw ako. Yeah. Yeah. So, to God all the glory and honor in Jesus' name. Amen. More pa? Meron pa ba? Meron pa po? Kailangan ba English? Manonosubli na naman tayo dito. Yun. I want to thank the Lord for this night. I can see ang dami po natin. We're so many today. So, it's a blessed night for all of us. And also, it's the birthday of Frank. So, I thank God for his life, for another year for his life. So, that's something to be thankful for to God, that he's still alive and very strong, right? So, I hope that he has more birthdays to come. Okay? And also, I am thankful for God for the provisions for our family and for continued good health for each and every one of us. For kay nanay, kay tatay, and all of the family, for the health and strength. So to God be the glory. Sige po. Since habang hinahanda pa po yung ating... malapit na ba? Pwede po kaya tayong unahin na natin yung ilan ba tayo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Sige, tiga-tigalawan na lang din. Sige po, magdala-dalawa po tayo. Magpanalanginan po tayo sa isa't isa. Sige po. Ha? Ready na ba? Hindi, sige.
Sige po, pag-pray muna, partner-partner po muna tayo. Ipanalangin po natin ang isa't isa. Tayo. Handa na po natin yung pakinig para po sa message ng Lord for tonight. Hello. I'm joking, I'm joking. Magandang gabi po. Bago ang lahat tayo manalangin. Hallelujah. Praise God. O Diyos Ama makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin, pinapasalamatan Panginoon sa gabing ito. Salamat po't muli, tinipon mo kami ang bawat isa sa amin sa dakong to. Upang kami makapagpanalanginan sa bawat isa upang makinig ng iyong salita. Sa gabi pong ito, ang iyong mga salita na aking ibabahagi, Lord. Naway kayo ay magbigay sa akin ng wisdom, O Lord, sa pagkapahayag ng iyong mga salita. Gamitin mo lamang po ako kung ano po yung nais mong ipabatid, Panginoon, sa kanila. Salamat po at naway kayo ang aming makasama, Panginoon, sa aming pag-aaral sa gabing ito. In Jesus' name we pray. Amen. Praise God. Muli magandang gabi po. Ang title ng ating pag-aaralan sa gabing ito ay may magat pong maglingkod. Dali po. Guide. Teka lang po, sandali. May guide. Ayaw. Sira po. Ha? Oh, hindi, may guide. May guide. Okay. Pasensya na po. Yun, ang title nga po ng ating pag-aaralan sa gabing ito ay maglingkod. Ikaw, ako ay nilikha ng Diyos para maglingkod. Ano sa palagay mo ang layunin ng buhay? Kaya ba tayo nilalang ng Panginoon ay para lang dito sa mundong ito para lang ba mag-aral, makatapos ng pag-aaral, magtrabaho, magnegosyo, magkapamilya, mamatay, tumanda, mamatay. Pagkatapos nun, ano na yun lang ba yung purpose, yung dahilan natin kaya tayo nandito sa mundong ito.
Sa mga gawa 13:36, nakasaad po dyan, nang maisagawa na ni David ang kalooban ng Diyos para sa kanyang kapanahunan, siya'y namatay at inilibing sa piling ng kanyang mga ninuno at siya'y dumanas ng pagkabulok. Hindi po natin alam ang ating buhay kung walang nakakaalam sa ating buhay kung kailan ba tayo kukunin ni Lord. Maaaring ngayon, maaaring bukas, kahit minsan ang lakas-lakas natin, bigla na lang tayong kukunin ni Lord. Kung bigla ba tayong kuhanin ni Lord, masasabi ba natin na nakapaglingkod tayo sa Kanya? O maaaring kaya hindi pa tayo niya kinukuha dahil may layunin pa siya. Gusto pa niya na mapaglingkuran natin siya. Kaya nga dito po sa gawa 13:36 ang nakalagay, nang maisagawa na ni David ang kalooban ng Diyos, para sa kanyang kapanahunan siya ay namatay at inilibing. Siguro po ganun nga. Kaya hindi pa tayo kinukuha ni Lord dahil mayroon pa siyang layunin, mayroon pa siyang gusto nating gawin. Gusto pa niya na mapaglingkuran natin siya. Then, next. Ikaw ay tinawag ng Diyos para maglingkod. Ikaw ay tinawag ng Diyos para maglingkod. O ikaw, sabihin mo siguro, bakit ako? Bata pa ako. O yung mga nag-aaral dyan, sabihin, nag-aaral pa ako. Hindi ko pa kayang maglingkod sa Panginoon dahil bata pa ako. Yung iba, may negosyo ako, pamilyado ako, masyado akong busy. May mga anak ako na lumalaki, kaya kumbaga doon nakapokus muna yung atensyon ko, yung buhay ko para sa mga anak ko. Yun ang mga matatanda. Hindi, sorry for matatanda. Mga may edad na, katulad ko. Ay dahilan naman minsan, parang hindi na ako masyadong makapagpagamit para sa gawain ng Panginoon kasi matanda na ako, o may edad na ako. Makakalimutin na ako. O yung mga may apo usually, naging dahil na kasi mag-aalaga pa ako no. Pinapag-alaga ako ng apo ko, kaya hindi ako masyadong maka-attend ng mga Bible study, mga ganyan-ganyan. Yun nga, yun yung sa paglilingkod natin sa Panginoon. Marami tayong dahilan. Pero kung sakali bang kuhanin tayo ngayon ni Lord, papasakaya yung mga dahilan natin na yun. Kung yun yung dadahilan natin sa Panginoon. Madalas, kapag paglilingkod ang pinag-uusapan, ang pumapasok sa isip natin yung gawain para sa simbahan. Pero mali po ito. Isa rin yun sa paglilingkod, yung sa gawain sa simbahan. Pero sabi po dito sa Mateo 25:40, sasabihin ng hari, tandaan nyo, na ang gawin nyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito, sa akin ninyo ito ginawa. Tandaan nyo, nang gawin nyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito ay sa akin nyo ginawa. So, hindi lamang, yung paglilingkod po sa Panginoon, hindi lamang dito sa simbahan o sa church, kundi yung pagtulong po natin sa mga nangangailangan, sa mga higahos o yung mga nangangailangan, yung po ay isang act ng paglilingkod sa Panginoon. Dahil ang sabi nga dyan, ano man yung gawin mo dun sa mga hamak, ay yun ay parang sa Kanya mo na rin ginawa. Lalo na po yung naka-experience ka ng, alam mo, yung karamihan sa atin dito na hindi naman talaga mayaman, kumbaga, sapat-sapat yung ating mga kinikita para sa pang-araw-araw nating pangangailangan. Pero pag mayroong lumapit na nangangailangan din, kumbaga tawag doon, parang sacrificial na pagbibigay. Kasi alam mong hindi naman sobra yun eh. Hindi naman sobra para sa pangangailangan mo, pero huhugutin mo pa rin yun para lang maitulong. So kung paano mo ini-open yung hands mo sa pagbibigay, ganon din naman, yung in-open mo na hands na yan din yung
pagpapalain ni Lord, ibe-bless ni Lord. At yung, kung ano man yung naitulong mo sa ibang tao na nangangailangan, ibabalik sa iyo yon ng higit pa doon sa naitulong mo at ibabalik sa iyo yung ng higit pa sa pangangailangan mo. Kaya nga tandaan po natin na yung paglilingkod, hindi lamang po sa simbahan, kundi yun nga, yung pagtulong natin sa mga nangangailangan. Then next. Ikaw, number 3, ikaw ay niligtas ng Diyos para maglingkod. Tayo po ay iniligtas ng Diyos para maglingkod sa Kanya. Ang paglilingkod ay hindi isang option sa isang mananampalataya. Ano pa ang saysay ng iyong kaligtasan kung hindi ka maglilingkod sa Diyos? Ang tunay na naligtas ay hindi na kailangan pang pilitin na maglingkod. Ito'y kusang bubukal sa kanyang puso at sa kanyang buhay. Yun nga po sa Efeso 2:10. Kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos at sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus ay nilikha niya tayo sa mabubuting gawa na inihanda niya noong una pa man upang gawin natin. Ang sabi po dyan, yung sa pakikipag-isa natin sa Panginoon, inihanda niya na tayo sa mga mabubuti. Pinili niya tayo at inihanda niya tayo para sa mga mabubuting gawa upang siya'y mapaglingkuran natin noong una pa man. Ibig sabihin, noong una pa man, pinili niya na tayo para paglingkuran natin siya. Ano nga ba, balik po tayo dun sa paglilingkod. Ano nga ba yung mga paglilingkod na pwede nating gawin? Maliban dun sa number 2 na sabi nga maglingkod sa mga nangangailangan, sa mga kapuspalad. Dito po sa church, tandaan natin yung, lagi kong naiisip yun at natatandaan, yung go, give, and pray. Go. Sa paghayo, sa pag-share ng salita ng Panginoon, sa pagtulong sa mga pangangailangan ng church, sa pagtayo sa mga ministry dito, sa pagkakaloob ng mga tithes and offerings natin para kapag patuloy ang iglesyang ito, sa patuloy na pagsuporta sa mga gawain ng iglesia, and sa pananalangin. Why ang isipin natin pananalangin, paano yung nakakapaglingkod? Kasi napapakita natin sa Panginoon yung pagmamahal natin sa mga kapatiran na kahit hindi natin sila kaano-ano, pero ando doon yung love and concern natin sa kanila, na sa pananalangin natin, isinasama natin sila kung ano man yung pangangailangan nila, kung mayroon silang sakit, mayroon silang karamdaman, o kung sila hindi nakaka-attend, nanghihina, yun. Dinadala natin sa Panginoon sila sa panalangin, kaya ando doon yung napapakita yun ng love and concern natin sa ating mga kapatid. And then 4, ikaw ay inuutusan ng Diyos para maglingkod. Sabi po sa Awit 2:11, paglingkuran niyo si Yahweh ng may takot at paggalang sa paanan ng kanyang anak. Paglingkuran niyo si Yahweh ng may takot at paggalang. Tayo ay inuutusan ng Diyos para paglingkuran natin siya. Dalawa lang ang ating pagpipilian, sumunod o sumuway. Kung ayaw mong maglingkod, humanda ka na lang sa pagharap mo sa Kanya dahil tayong lahat ay magsusulit sa Diyos sa lahat ng ating mga ginawa. Doon po sa Roma 14:12, kaya't bawat isa sa atin ay magbibigay sulit sa Diyos. At sa mga ngaral 12:14, lahat ng gawin natin, hayag man o lihim, mabuti o masama, ay pagsusulit natin sa Diyos. Lahat po ng ating ginagawa, hindi po lingid sa Panginoon yan. Kung tayo man po ay nag-excuse lang sa ating mga
Kaya yon, hindi tayo nakakapaglingkod. Alam po ng Panginoon yon. At kung tayo man ay tahimik lang na tumutulong sa iba, hindi man nalalaman ng iba na tayo na iba, ng ating mga ibang kapatiran na tayo talaga ay tumutulong dun sa mga lumalapit sa atin, sa mga nangangailangan. Alam yun ng Panginoon. Kaya sa pagharap natin sa Kanya, alam din niya kung tayo nga ba'y totoong naglingkod sa Kanya. Kaya nga sa gabing ito, sana po'y piliin natin na maglingkod tayo sa Kanya. Piliin natin na ano man yung katatayuan natin sa buhay, bata man tayo o matanda o busy man, talagang pilitin natin na makagawa tayo at makapaglingkod sa Kanya. Para po kung anytime na kunin tayo ni Lord, makakaharap tayo ng mukhaan sa Kanya na masasabi natin na I'll try my very best para mapaglingkuran ka, Panginoon. Yan lamang po. At lahat po ng mga verses na pag-aralan natin, ito ay mga gabay lamang para tunay nga na kung nais natin na habang may lakas pa tayo, mapaglingkuran natin siya. Yan po. Yun lang po. Magandang gabi. Sige po, prayer of agreement po tayo. Meron po tayo dito mga prayer requests. Sister Needs, pwede pong pag-pray nyo sila Pastora Joy and Pastor Ursel, RG Kids Ministry, mga teacher. Hold me close, let your love surround me. Bring me near, draw me to your side. And as I wait, I'll rise up like an eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on. By the power of your love, for the last time, hold me close. Hold me close. Let your love surround me. Bring me near. Draw me to your side. And as I wait, I'll rise up like an eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on. By the power of your love, and I will soar with you. And I will soar with you. Your spirit leads me on. By the power of your love. Let us pray. Heavenly Father, maraming salamat po sa mga katugunan sa aming mga panalangin na iyong ipagkakaloob sa aming iglesia. Alam namin, Lord, na napakaganda ng plano mo para sa aming lahat. Alam din namin, Lord, na ang lahat ng bagay na nangyayari sa amin, hindi namin mapagtatagumpayan kung hindi ka namin kasama. Dahil ikaw ang dahilan upang kami ay magtagumpay. Tunay nga po na hindi mo kami pinababayaan. Ikaw rin po ang mamahala sa amin sa gaganapin naming
anniversary, Lord, ng Jesus is Our Shelter Church. Panginoon, ingatan mo po ang magiging flow ng event na to, Panginoon. At ingatan mo rin po ang taong gagamitin mo na magdi-deliver ng iyong salita na ibabahagi para sa lahat. Na aming pagsasalu-saluhan na magiging pagkain ng aming espiritu. Salamat po, Panginoon, dahil alam namin na iingatan mo rin kami sa aming pag-uwi. Hindi mo kami pababayaan. Kagaya ng pag-iingat mo nung kami ay pumunta ritong lahat, Panginoon. Lord, ikaw na po ang sumihasat ng aming mga puso. Siyasatin mo po ang bawat isa. Dahil hindi ko po alam, Panginoon, kung ano ang kalagayan o sitwasyon ng mga puso, ng mga kapatiran. Subalit, alam ko po, Panginoon, na ikaw ang nakakaalam nito. Kaya tulungan mo po kami na magtiwala sa iyo, Panginoon. Tulungan mo po ang bawat isa na ipagkatiwala sa iyo kung ano man yung kalagayan na pinagdadaanan niya ngayon. Lord God, we pray, Brother Frank, na nagsa-celebrate ng birthday today. Lord, declare your plan. Alam po namin, Lord, na your plan to Brother Frank is the best plan. Lord, ibigay mo po sa kanya, what is your purpose sa kanyang life, Lord God? Declare mo po, ingatan mo po siya, yung kanyang health, Lord God, at yung kanyang mga desire ng puso niya, Lord. Yung desire of heart ni Brother Frank. Lord, bigyan mo po siya. Give him knowledge and wisdom. Nang sa ganun, Lord, lahat, all your plan is clear to Brother Frank. Lord, ikaw na po mag-bless sa kanya. At maraming salamat po, Panginoon, sa pagkaing aming pagsasalu-saluhan na naway maging kalakasan ng aming katawan. Maraming salamat po ulit, lalo na po sa mga taong naririto na pinagpapala mo araw-araw. Maraming salamat po. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Happy birthday to you.